Mabubuo na ang BJMP. At hindi lang yan mga kababayan ang kinakarma ngayon. Dahil sa pagkulong nitong si Rodante Marcoleta, kasama na po mga kababayan, itong si dating Congressman Mike Defensor, dagdag na maletang kaso, inihain ni Tulfo mga kababayan, dito sa 18 na basureros. Kasama na po itong si Mike Defensor, kasama na rin ata si Alan Peter Cayetano. Paano na ngayon ang 18 basureros? Siyempre wala na po sila ngayon mga kababayan na pwedeng hinga nila ng tulong. Wala nang magtatanggol sa kanila, 'di ba? Oh, lagot kayo ngayon dahil ito pong si si Senador Erwin Tulfo ay nagpalpo ng kaso sa kanila. The very start, wala naman talaga sino pa yung mga pumunta pa roon sa Congress, at kung ano-ano mga pinagsasabi, na tumanggap ng maleta. Ba't ako tatanggap ng maleta? Eh wala nga akong flood control. Sana nung unang hearing pala ng flood control, nandun ang pangalan ko. Wala man ang name ko sa GAA since 2023 when I became a congressman. I joined Senate, wala rin naman ako sa GAA or Net Expenditure Program. Dapat naka-care of. Okay, wait. Gusto ko yun. Bakit parang tuwang-tuwa si Katunying? Napansin nyo rin pala yun, mga kababayan? Oo nga, no? Bakit nakangiti siya? Nakangiti si Katunying. Hindi ba lang nagpakita ng simpatsya, although dinalaw niya, pero walang simpatsya ako nakita. Doon, wala naman. Parang totoo na tuloy, parang iniisip ko, totoo yung sinabi kaya ni Katunying doon sa isang quote card, na sinolo mo kasi yung 75 million. Tapos ngayon, dadamay mo kami. Wala akong infra, wala akong flood control or farm to market rules. Wala, none at all. I didn't get any. Even a single centavo from government projects. Wala. Kaya, why will I get this so much money from Saldico? Wala naman ako. Walang infra, walang flood control, walang insertion. Etong si Senator Erwin Tulfo. Kaya ngayon mga kababayan, etong si Attorney Levy Baligod, maglabas daw po ng ebidensya tungkol sa akusasyon na tumanggap umano siya ng pera ng mali-maleta na hinatid daw po doon sa Congress. Di ba yun ang sinabi nila na hinatid daw sa Congress, tinanggap daw nitong si Sen. Erwin Tulfo. Di ba? Kaya sabi niya, dalin mo sa korte. Ngayon sila doon pumunta. Pag pinatawag sila ng piskal sa trial, di lumutang sila. Ilabas lahat nila yung dokumento, I challenge them. Sabi ni Senator Erwin Tulfo. Ang ikinaso po sa mga ito ay grave oral defamation, laban kina Baligod, dating kongresistang si Mike Defensor at iba pa, 'di ba? Doon sa mga nagbanggit po sa kanyang pangalan na siya daw po ay tumanggap ng mali-maletang pera. Siyempre ngayon, ano ang disadvantage nito para sa mga kampo ni Baligod? Kampo nitong si ng mga 18 kargador. Wala na yung kanilang number 1 financier. Wala na yung kanilang number 1 na mga kababayan masasabi ko po na talagang nagtatago sa kanila o nagkikip sa kanila na si Mike Defensor. Hindi pa nga ata na ibibigay yung pangako na 5 million, 350,000 pa lang daw ata ang nabibigay. So ngayon, mga kababayan, parang mangyayari na yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na kapag ito ay na-cross-examine, pinatawag ito sa korte, dahil lalong-lalo na wala na silang financier, 'di ba? Wala na yung kanilang kinakapitan, baka bigla ito mag-atungalan. Baka biglang-bigla, mga kababayan, umamin ang mga ito na sila ay inutusan, na sila ay binayaran para manira lang ng mga tao. Tama yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo Noong una, wala naman yung aking pangalan. Hindi nga ako pinangalanan ng mga yan. Kahit ang mga Diskaya, ang mga 18 kargador, walang pinangalan. Pero biglang-bigla na lang, lumutang yung pangalan ko. The very start, wala naman talaga sino pa yung
mga pumunta pa roon sa Congress, kung ano-ano mga pinagsasabi, na tumanggap ng maleta. Ba't ako tatanggap ng maleta? Eh wala nga akong flood control. Oh, walang flood Kung control. Sana unang hearing pala ng flood control, nandun na yung pangalan Oo. ko. Wala man ang name ko sa GAA. Walang GAA. Since 2023 when I became congressman. Pag-join na Senate, wala rin naman ako sa GAA. Or NEP expenditure. Pero mo, walang NEP, walang GAA, walang insertion, walang flood control, mga kababayan, tapos bigla, hindi, doon talaga tayo nagtataka di ba? And yung kanilang ebidensya is only the picture, mga kababayan, na sabi pa nga ni Erwin Tulfo, teka lang, ano sabi nila, may underground ako? Eh wala naman akong underground dyan sa Green Hills. Aray ko. Paano nila sasabihin na may underground doon? Doon pa lang mali na eh. At saka lahat talaga pwedeng kumuha ng picture sa lahat ng bahay. 'Di ba? Nasaan ang katibayan doon na naghatid talaga sa iyo? Aray ko. 'Di ba? Oh, at yung sinasabi nila kung totoo na naghatid sila ng pera doon. Siguro naman mga kababayan kung talaga naghatid sila ng pera sa Congress. Sabi ko nga sa inyo dapat ipakita nila pati yung mga babae na ipinasok nila daw di umano na dinala sa Congress, dapat maipakita nila yung mga pangalan. Kasi walang sino man ang pumapasok sa Congress na wala pong tawag dito QR code na ipipresenta yung kanilang pangalan at sila po ay magre-request para makapasok doon. Na bisita siya ni ganito, bisita. Kasi kami, several times na nagpunta ka doon, many times over na pumunta kami doon. Kami po ay pinapadalan kami ng QR code, nire-request yun ng kakilala namin sa loob, 'di ba? Na we will going to invite these bloggers para tawag dito magmasid, 'di ba? Kumuha ng mga photos, videos dito sa loob. Ganon, mga kababayan, tapos pag pinayagan, papadalan kami ng QR code, tapos pe-present namin yung ID namin pagpasok. Hindi ka basta-basta makakapasok doon. Oh. So ngayon, itong mga 18 marites na to, na nagpagamit, yari kayo ngayon. Hindi lang si Defensor ang nawala. Si Marcoleta, na alam ko naman nagbibigay din sa inyo, para sa akin na nagbibigay din sa inyo ng script. Wala na. Oh, si Alan Peter Cayetano na lang ang natitira. Si Alan Peter Cayetano, baka sa susunod na mga araw, linggo, buwan, baka mamaya isa na rin to sa mga nakasuhan. Aray ko. Dahil sa 1.1 billion, mga kababayan, flood control project dyan sa Taguig, na dikit-dikit po yung coordinates. Na nagmula yan nung siya po ay kongresista noong 2022 na nagkaroon ng 26 projects out of 2. From 2, mga kababayan. 'Di ba? Ng 2021, tapos 2022 biglang nag-boom, 26. Aray ko. Oh. At kung kayo umaasa kila Aimee, si Aimee kahapon parang napaganda pa yung kanyang mga salita. Nag-cite pa siya ng jurisprudence, mga kababayan, na kung saan po, naku po, pabor po sa prosecutors. 'Di ba? O kung kay Chavit naman kayo, aasa, si Chavit sabi niya, ayaw, para saan pa nagrarally tayo? Wala naman nangyayari. Aray ko. Oh. Sayang lang daw ang pera. Baka meron pa silang financier, tago natin sa Aling Maliit. Kaya lang mga kababayan, si Aling Maliit, kung totoo na si Aling Maliit ay isa sa mga financier nila, hindi naman yan lalabas 'Di ba? Ano yan may level of security yan. Kumbaga para sa akin, bago matunton si Aling Maliit, may mga nasa baba. Ayun yung mga nasa baba, hindi na makakilos, nakakulong na Aray ko. 'Di ba? Nakakulong na. Oh. Dahil po diyan sa katarantaduhan ng mga yan, hindi pa ba nadadala itong 18 marites na to? Dahil diyan sa pangyayari na yan, mga kababayan, ito, isa sa mga isa sa ngayon, sa